Napansin mo na ba na kahit gaano ka man manalangin, lumaban at magsikap, tila may isang bagay na laging humihila sa iyo pabalik? Maraming tao ang nabubuhay ng ganito. Nakatali sa mga siklo ng kabiguan, mga karamdaman na hindi umaalis, mga relasyon na palaging nasisira, o mga pintuan na tila hindi kailanman bumubukas. Para bang may isang di nakikitang puwersa na pumipigil sa buhay mo? Ang tawag dito ng Biblia ay sumpa. At maniwala ka, hindi ito pamahiin o imbento lamang. Nakatala na ito mula pa sa simula sa aklat ng Genesis. Pero narito ang magandang balita. Inialay ni Hesukristo ang kanyang sarili sa krus, hindi lamang upang patawarin ang ating mga kasalanan, kundi upang wasakin din ang bawat sumpang sumusubok magtali sa ating kasaysayan. Madalas hindi natin napapansin, pero may mga pattern na paulit-ulit sa isang pamilya, sunod-sunod na diborsyo, mga taong hindi kailanman umuunlad, mga karamdaman na lumilitaw sa bawat henerasyon, o biglaang pagkamatay ng wala sa oras. Hindi ito basta aksidente. Ang mga sumpa ay maaaring bunga ng masasamang salitang binitiwan laban sa iyo, ng mga kasalanang hindi pa naipagtatapat, ng mga lihim na gawain sa nakaraan ng pamilya, o kahit ng mga bagay na nasabi mo mismo tungkol sa iyong buhay nang hindi namamalaya ng bigat nito. Para itong mga espiritual na tanikala na sumasabay sa bawat henerasyon, humahadlang sa mga pangarap, sumisira ng mga relasyon, sumisipsip ng lakas at nagsasara ng mga pintuan. Kaya kahit gaano pa subukan magsimula muli, maraming tao ang pakiramdam ay nakulong sa walang katapusang siklo. Mahalagang maunawaan, ang sumpa ay hindi kapalaran. Mananatili lang ito hanggat hindi ito hinaharap. At kapag may isang taong nagpasya na ilantad ang nakatago at manawagan sa Diyos ng may autoridad, nababali ang siklo. Kung ang sumpa ay gaya ng di nakikitang tanikala, ang tamang panalangin ay parang susi na bumubukas sa kandado. Ngunit hindi sapat ang basta manalangin lang. May mga espiritual na prinsipyo na nagpapalakas ng panalangin. Ang una ay autoridad. Sinabi ni Jesus, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa." Mateo 28:18. At ibinahagi niya ang kapangyarihang ito sa mga nananampalataya. Ibig sabihin, kapag nananalangin ka sa pangalan ni Jesus, hindi lang boses mo ang umaalingaw-ngaw, kundi boses niya sa pamamagitan mo. Ang panalangin walang ganitong kamalayan ay mahina, pero ang panalangin may autoridad ay sumisira ng mga hadlang. Ang ikalawa ay pananampalataya. At hindi ito tungkol sa dambuhalang pananampalataya, kundi sa tunay na pananampalataya kahit maliit lang. Sinabi mismo ni Jesus na ang pananampalataya na kasinlaki ng butil ng mustasa ay sapat na para makapaglipat ng bundok. Ang pananampalataya ay hindi emosyon, kundi desisyon. Ang buong pag-asa kay Kristo kahit hindi pa nagbabago ang sitwasyon. Ang ikatlo ay tiyak na panalangin. Maraming tao ang nananalangin ng malabo gaya ng, "Panginoon, pagpalain mo ako." Pero kapag hindi malinaw ang panalangin, hindi rin malinaw ang resulta. Kailangang pangalanan ng sumpa, ilantad ang problema at ideklara sa panalangin ang pagkabali ng partikular na tanikala, maging ito man ay sumpa ng kahirapan, karamdaman, takot, kawalan ng anak, o kabiguan. Kapag pinagsama ang tatlong prinsipyong ito, autoridad kay Kristo, matatag na pananampalataya at tiyak na panalangin, nagsisimulang mabuwag ang mga bagay na tila hindi matitinag. Nababali ang mga tanikala, bumubukas ang mga pintuan, at ang buhay ay kumukuha ng bagong direksyon. Ngunit iba ang basta pag-usapan ang tungkol sa sumpa, at iba ang harapin ito sa panalangin. Ang panalangin ng pagpapalaya ay hindi pa ulit-ulit na mga linya, kundi isang taos-pusong pagdaing sa harap ng Diyos. May ilang mahahalagang hakbang ito, pagtatapat ng kasalanan. Hindi mababali ang nakatago pa rin. Kailangang kilalanin ng mga kasalanan, buksan ang puso sa Diyos at humingi ng kapatawaran, hindi lang para sa sarili, kundi pati sa mga kasalanang nagawa sa pamilya bago ka pa man isinilang.
pagsisisi, higit pa ito sa paghingi ng tawad. Ito'y pagtalikod sa dating landas na nagbukas ng pinto sa kasamaan. Pagtalikod o renunciation. Sa puntong ito, idinedeklara mong tinatanggihan mo ang lahat ng maling espiritual na kasunduan, masasamang salita at mga gawin ng kadiliman na nagkaroon ng kapangyarihan sa buhay mo. Pagkabali ng mga partikular na sumpa. Dito mo malinaw na sinasabi, binabali ko ang sumpa ng kahirapan, ng karamdaman, ng kawalan, ng takot, ng pagkakawatak-watak ng pamilya. Pinapangalanan mo isa-isa at idinedeklara na wala na silang kapangyarihan sa iyo dahil dinala na ni Jesus ang lahat ng sumpa sa krus. Pagpapalit ng sumpa sa pagpapala. Hindi lang aalisin ng ugat ng kasamaan, kundi magtatanim ng buto ng kabutihan. Kung saan may kahirapan, ideklara ang kasaganaan. Kung saan may sakit, ideklara ang kagalingan. Kung saan may takot, ideklara ang kapayapaan. Ito ay isang spiritual na labanan. Ngunit kapag ginawa ng may pananampalataya, nagbubukas ito ng daan upang ang kapangyarihan ng Diyos ay pumasok sa iyong buhay at baguhin ang mga bahagi na dati nakapako. At walang mas makapangyarihang patunay ng bisa ng panalangin ng pagpapalaya kundi ang mga tunay na kwento ng mga taong nakaranas nito. Mga pamilyang tandang-tanda dahil sa sunod-sunod na diborsyo, ngunit nang manindigan sa panalangin, nakitang naibalik ang mga tahanan, naayos ang mga relasyon, at mga kasal na halos magwakas ay nabigyan ng bagong simula. Mayroon ding mga nagdusa sa walang tigil na karamdaman na walang malinaw na paliwanag mula sa mga doktor. Ngunit matapos ang mga tiyak na panalangin ng pagpapalaya, hindi lang gumaling ang kalusugan kundi mismong mga pagsusuri ang nagpatunay ng pagbabago. May mga kwento rin ng mga taong nakulong sa kahirapan. Nagtatrabaho sila pero laging nauubos ang pera, hindi umuunlad ang negosyo, nagsasara ang mga pintuan. Ngunit matapos ipagtapat ang mga kasalanan ng nakaraang henerasyon at baliin ang mga sumpa ng pinansyal na kahirapan, nakita nilang bumukas ang mga pintuan ng oportunidad na bayaran ang mga utang at dumating ang kasaganaan kung saan dati may kakulangan. At isa sa pinakamatinding patotoo ay ng mga kababaihang tinakdang hindi magkaanak ayon sa mga doktor. Ngunit matapos ang panalangin ng pagpapalaya at pagtalikod sa mga lumang kasunduan ng pamilya, ang imposible ay nangyari. Naibalik ang sinapupunan at natupad ang pangarap na magkaroon ng anak. Ang mga kwentong ito ay buhay na patunay na ang sumpa ay hindi kapalaran. Kapag may isang taong nanindigan sa panalangin ng may autoridad at pananampalataya, ang sumpa ay nababali at napapalitan ng mga pangako ng Diyos. Ngunit mahalaga ring tandaan, ang tunay na kalayaan ay kailangang alagaan araw-araw. Maraming tao ang nananalangin, nakakaranas ng ginhawa, ngunit maya-maya ay bumabalik ang parehong mga problema. Ito'y dahil matapos ang pagpapalaya, kailangang pangalagaan ang natamo. Mamuhay kay Kristo. Hindi maaaring isang beses lang ang panalangin. Kailangang araw-araw, pagbabasa ng salita, paghahanap sa presensya ng Diyos, at pagpapatatag ng relasyon sa Kanya. Bantayan ang iniisip at sinasabi. Ang taong pinalaya ay hindi na dapat magpatuloy sa pagsasalita ng negatibo. Ang deklarasyon ay may kapangyarihan. Kung dati sinasabi mong walang nangyayari sa akin, ngayon ay ipahayag mong sa pamamagitan ni Kristo, ako'y higit pa sa mananagumpay. Pagpapatawad at kabanalan. Ang mga sumpa ay madalas nananatili dahil may kinikimkim pang galit o nakatagong kasalanan. Ang pagpapatawad at pamumuhay ng malinis ay nagsasara ng pinto sa kaaway. Paghiwalay sa mga bagay ng nakaraan, alisin ng mga anting-anting imahen, mga aklat ng okultismo o mga lumang kasunduan. Ang paghawak dito ay parang pagbukas muli ng pinto sa kasamaan. Huwag maglakad ng mag-isa. Ang pamayanan ng pananampalataya ay proteksyon. Ang mga taong nananalangin kasama mo, nagpapatibay ng iyong pananampalataya at tumutulong na manatiling matatag ay parang kalasag laban sa muling pagbagsak. Ang pagpapalaya ay isang punto ng pagbabagong buhay,
Ngunit ang pagpapanatili ng kalayaang ito ay isang araw-araw na proseso. Bawat may malay na desisyon ay parang pagpapalakas ng mga pader ng iyong buhay upang ang tagumpay na nakuha ay manatiling buo. Na pagkatapos maranasan ang pagpapalaya, ibinibigay sa atin ng Diyos ang mga armas upang manatiling matatag. Ang mga ito ay hindi komplikado o malayo, ngunit kailangang gamitin ng may disiplina. Una, ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Kapag nananalangin ka at idinedeklara na ang dugo ni Kristo ay nasa iyong buhay, pamilya at tahanan, nagtatayo ka ng espiritual na harang laban sa anumang pag-atake. Para itong selyo ng proteksyon na hindi kayang lampasan ng kaaway. Pangalawa, ang pagtatapat sa salita. Ang pag-alala at pagbigkas ng mga bersikulo ng malakas ay isang makapangyarihang sandata. Kapag dumarating ang tukso o pananakop, tumutugon ka gamit ang katotohanan ng Diyos. Ganito nilabanan ni Jesus sa ilang, hindi sa damdamin kundi sa salita. Pangatlo, ang matiyagang panalangin. Manalangin hindi lamang kapag may laban kundi araw-araw. Minsan kinakailangan pa ang pag-aayuno dahil pinapalakas nito ang espiritu at pinahihina ang laman na nagpapadama sa iyo ng mas malinaw na tinig ng Diyos. Isa pang sandata ay ang pagkilala sa iyong pagkakakilanlan kay Kristo. Ang kaalaman kung sino ka ay pumipigil sa kaaway na linlangin ka. Hindi ka alipin, hindi talunan, hindi sinumpa. Ikaw ay minamahal na anak, tagapagmana ng mga pangako at templo ng banal na espiritu. Ang kamalayang ito ay parang kalasag laban sa mga paratang at hindi natin dapat kalimutan ang pagsamba. Ang pagpuri sa Diyos sa gitna ng laban ay nagbabago ng espiritual na kapaligiran sa paligid mo. Binubuwag ng pagsamba ang mga tanikala, nagdadala ng kapayapaan at nagpapalakas sa puso. Sa wakas, mayroong kapangyarihan ng pagkakaisa. Ang sama-samang panalangin, kasabay ng iba pang mga mananampalataya ay nagpaparami ng epekto. Mag-isa nakikipaglaban ka, kasama nakikipagdigma ka bilang bahagi ng hukbo. Ang mga sandatang ito ang nagpapanatiling buhay sa apoy ng pagpapalaya at tinitiyak na ang ginawa na ng Diyos ay hindi mawawala sa daan. Maraming tao ang pumapasok sa panalangin ng pagpapalaya na iniisip na kailangan nilang manalo sa isang imposibleng labanan. Pero ang katotohanan, ang tagumpay ay naipanalo na mahigit 2,000 taon na ang nakalipas nang talunin ni Jesus ang kasalanan, kamatayan at lahat ng sumpa sa krus. Ang laban na kinakaharap natin ngayon ay hindi para kumuha ng bago, kundi upang angkinin ang tagumpay na nakasiguro na. Sinasabi sa Kolosas 12:15 na dinisarmahan ni Kristo ang mga pamahalaan at kapangyarihan, inilantad sa panghamak at pinanaig sa kanila. Ibig sabihin, ang kaaway ay nawalan na ng karapatang pamunuan ang iyong buhay. Kapag nananalangin ka, hindi ka humihingi ng hindi tiyak na tagumpay, pinagtitibay mo ang tagumpay na nakalaan na. Ngunit kailangan manatiling matatag. Ang pagtitiyaga ang nagpapanatiling bukas ng pintuan para sa pagkilos ng Diyos. Habang mas sumusunod ka sa salita, mas nagiging buhay na patunay ang iyong buhay ng tagumpay na ito. Bumubukas ang mga pintuan, napapalitan ng takot ng kapayapaan, napapalitan ng mga sumpa ng mga pagpapala at muling nabubuo ang pag-asa. Ang pagpapalaya ay hindi lamang sandali ng ginhawa. Ito ay simula ng bagong kwento. Isang paglalakbay ng pananampalataya pinapangalagaan ng presensya ng Diyos kung saan bawat hakbang ay nagpapatunay na ang dating imposible ay napagtagumpayan na ni Kristo. At dito ka maaring magpahinga. Hindi mahalaga kung gaano kabigat ang mga tanikala na sumubok magpigil sa iyo, ang huling salita ay nasabi na sa krus at ito ay salita ng tagumpay. Amen.